Ayos na ayos tong video panonoorin po natin mga kababayan. Si BP Inday Sara, bumanat na naman po kay Bangag mga kababayan. Patungkol ito sa mga napakaraming pagkukulang ni Bangag sa ating bayan mga kababayan. Kung para sa akin lang hindi ko tatawagin sa maraming pagkukulang ni Bangag sa pagiging inutil. Sasabihin ko talaga, totoo naman Di ba, mga kababayan? Magaling lumipad papuntang ibang bansa, pagbalik walang dala, gastos lang ang ginawa. Anong tawag dyan? May napala ba tayo? Wala, di ba? Hindi inutil. Ito po, yung video mga kababayan, pero bago ko po simulan, basahin ko lang po ito. Masakit din po kasi, banat dito mga kababayan Masakit yung caption, masakit din po yung yung banat ni Inday. Di na double gorgor si Bangag. Kanina po pala ito nangyari, mga kababayan, kanina or kahapon, parang ganun. Sa pag-reveal po sa tawag nito, yung ginawang estatwa po kay Tukayo naman ni Kap Bukol. Lookalike ko daw yun sabi nila. Pumunta po si BP Inday Sara na interview at ito po, basahin ko na mga kababayan. Walang malasakit si BBM? May question mark naman. Kayo po, para sa inyo mga kababayan, may malasakit ba si BBM? Unang comment agad. Matapang na ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang obserbasyon sa aniyay maraming kakulangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang leader ng bansa. Nakulangan ako dito, mga kababayan. Medyo okay na itong sinabi ni Inday Sara na maraming kakulangan ni Junior, mga kababayan. Kulang nga para sa akin Medyo okay lang, pero kulang talaga. Basta, para sa akin, maraming pagkainutil ni Bangag. Yung ganon. Diba? Mas masarap pakinggan yun, mga kababayan, napakalutong, napakasakit sa tenga ng mga trolls yun. Totoo naman. Kabilang sa mga tinutukoy, ito na, ng Vice Presidente ang tila kawalan ng simpatya at empathy ng Pangulo, partikular na sa hindi pagsalubong sa mga repatriated OFW na galing sa giyera sa Middle East. Ayan. Laging wala si Marcos. Sino ba OWA ngayon? Ewan ko lang kung nakikita natin yung OWA sa sumasalubong sa mga sa mga kababayan nating nailikas na. Kahit pa paano po, may nailikas na sila. Kasi kung hindi tayo nag-ingay, malamang baka nagpakuya-kuyakoy pa rin yan si Junior. Ito, bibilisan ko na yung basa. Binigyan din niya ang mga usapin sa iskandalo kaugnay sa paggamit ng pondo ng bayan. Isa yan sa mga nabanggit po ng Vice Presidente. Pero ito po ang pinakamaganda na sinabi ni Inday. Kabaliktaran po ito kay Junior, mga kababayan sa gitna ng mga batikos na ito, tiniyak ng pangalawang Pangulo na bukas ang Office of the Vice President o OVP sa pagbibigay ng anumang tulong para sa mga apektado. Hindi lamang po ito yung apektado sa gulo dyan sa gitnang silangan. Kundi apektado na po ito sa lahat, maging sa mga kalamidad. Handa po ang Office of the Vice President na magbigay po ng tulong sa ating lahat, mga kababayan. May narinig ba tayong ganyan na sinabi ni Marcos? Wala akong matandaan. Kasi kung meron man,
Baka isa na ako lumapit doon. Oh, kahit man lang para sa maintenance na gamot sa aking nanay. At least hindi na ako nagbibigay. Di po ba? Pero wala. Eto na po yung video. Panoorin na po natin mga kababayan. Ayaw kong ma-high blood sa bangag. Ang sagwa. Eto na. Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Hindi pala lang. Last question po, sir. Hindi, positibo negatibo ni Pagtubo na ng statue. Outside, positibo negatibo ng statue VP kani. Legal ba niya Pagtubo na ng statue para sa depende sa legality, no? Kinahanglan lang naman na og barangay resolution na ang ato ang mga barangay doon na sila gahong umilalom sa local government code. So kung supported siya by barangay resolution, then I don't see any problem. Okay, last question tayo. Sige po. OFW, ang masama loob ni PBBM, lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating kababayan. Ano ang take nyo? Nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan na overseas Filipino workers dahil sa kaguluhan o dahil sa gera doon sa Middle East. At kung ano man yung matulong ng Office of the Vice President ay gagawin namin, ipaalam lang sa amin paano kami makakatulong. Patunay ba to na doon sa nauna yung sinabi na hindi matulong ang presidente? Marami siyang kakulangan bilang presidente. Hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at skandalo sa paggamit ng pera ng bayan. Para sa akin, kulang pa nga yung sinabi ni Pipi Inday, mga kababayan, no? Napakaraming pagkukulang mo talaga ni Marcos, mga kababayan. Unang-una, kahit yung napakasimpleng gulo lang naman dyan sa West Philippine Sea, hindi niya ho kayang resolbahin, mga kababayan. Alam nyo, hindi naman magulo kausap ang China sa palagay ko Kasi matulungin nga sa Pilipinas yan, lalong-lalo na nung administrasyong Duterte Ang kulang lang dyan, puntahan ni Marcos sa China, makipag-usap siya kay Xi Jinping. Yun na naman ang gusto niya Pero hindi niya kayang gawin mga kababayan. Wala siyang planong resolbahin siguro yata yung gulo dyan sa West Philippine Sea sa kanyang administrasyon. Siguro ipapaubaya niya na lang yan mga kababayan sa susunod na administrasyon. Walang iba kundi kay BP Inday Sara. At napakarami pa po niyang kakulangan. Pangalawa, mga magsasaka. Lalong-lalo po sa Mindanao, mga kababayan, piling-pili lamang po yung kanila mga binibigyan ng tulong. Yung alam mo yung parang kanila ang congressman, kanila ang mga elected official doon. Yan. Pero pag hindi nako, Davao Region, malabo. Hindi Davao Region, basta may tataknap Davao. Ewan ko lang kung nakabigay ang tao na yan. Maraming mga magsasaka. Ang kulang ng kagamitan. Walang ayuda mula sa gobyerno, walang tulong. Sinasadya ho kasi nila yan Bakit? Para mamili na natin na mamili ng bigas sa ibang bansa, may pera pa sila. May kickback pa sila. Kaya isa yan, ayaw nila tulungan yung mga magsasaka natin. Kawawa. At napakarami pa niyang kakulangan. May tuturing po natin yan, mga kababayan, na pagiging inutil. Aminado ho tayo, hindi perpekto ang administrasyong Duterte, mga kababayan. Hindi perpekto. May kakulangan din. Pero, hindi ho katulad nito, mga kababayan. Na simula nang umupo yan, tao na yan, hanggang itong mga petsang ito, Marso 16, alas 9:30 ng gabi. Mga kababayan, wala ho tayong narinig
na mga balitang papalakpakan ho natin siya. Ano? Mga sinabi niya noong nakaraan na libre na tawag sa mga OFW sa gitnang silangan. Ha? Diyos ko po, saan bang planeta galing itong taong ito? Mr. President, ang dami po. Mga application, pwede tawagan libre. Napakarami po. Ano ho nangyari sa inyo? Hindi nyo ho ba alam yan? Ha? Ba'y katangan nyo naman po.